Para magbigay linaw sa mga naganap noong Day 8 ng impeachment trial kahapon, makausap natin muli ang political analyst at ang inaabangang host ng Jess Asking. Yan ay si Attorney Jess Falsis. Welcome back. Welcome back to me. Oh, Thank you yeah. for having me again. Oo, pero dapat abangan nila. Oo, nagtatanong na iyong naman programa. tayo araw-araw eh. Kung anong nangyayari sa lipunan natin, Yes. anong nangyayari sa buhay natin, di ba? Yung politika, isang aspeto lang naman yan. Jess Asking. Just asking. Ayan. Walang masama magtanong. Oo. Sasagutin yan, no? Ni attorney. O yan, umpisa natin yung paghimay doon sa naging paglilitis kahapon, Day 7. Nasa hot seat nga si NBI Director Melvin Matibag. So paano nakatulong si Director Matibag doon sa paglalatag ng ebidensya ng prosekusyon? Aside from maliban sa corroboration ng mga nauna ng dalawang witnesses, no, yung NBI agents sa investigation, of course, ang magkakaroon kasi ng final determination dyan na in terms of ano ba talaga yung kailangang i-recommend or ano ba yung i-charge if ever na mayroong finding ang NBI ay ang NBI Director. Of course, nagpapalit-palit yan. Dati hindi si Attorney Melvin Matibag ang NBI Director. At yan yung sinubukang punahin ng depensa kahapon na nabasa mo ba, nakita mo ba, inisyu mo ba itong subpoena, nakausap mo ba itong mga tao, etc. Nadepensahan naman ni Attorney Melvin Matibag yon, and wala naman talagang masama kung hindi naman siya yung personally nagsubpoena or nag-investigate noon Para yung mga judges or justices, pwedeng mapalitan. Kunwari, natapos na yung termino ng isang judge or justice. Pag may na-appoint na bago, hindi porket hindi na-interview yung witness noon or narinig ng judge noon yung hearing, hindi na siya pwede mag-decide. Why? Kasi may official records. Okay. So, ang pinagbasihan ni Attorney Melvin Matibag, lahat ng mga official records na document na ipasa from the old administration to him. At ang ito naman, ang importante naman sa nagawa ni Attorney Melvin Matibag pag-upo niya, no, ang nakita niya dun sa statements or utterances ni Vice President Sara Duterte ay ito ay isang public confession na hindi siya merely grave threats, admission against interest siya na parang umaamin siya kasi inamin niya na may kinausap na akong tao na pag pinatay, ako, patayin ang Pangulo, ang First Lady, etc. So, para kay NBI Director Melvin Matibag, it's a public confession. Ngayon lang natin narinig yun. Ikalawa, pinapakita din ni Attorney Matibag na may pattern of violence ang ating pangalawang Pangulo. From the sheriff na nasuntok ng ating pangalawang Pangulo nung mayor siya, kahit hindi pa siya vice-presidente noon. Pero yun yung pattern of violence na pinanggagalingan para malaman kung totoo ba or seryoso ang banta na ang pangalawang Pangulo natin ngayon ay isang tao na pwedeng gumawa ng ganong violenteng aksyon. So, nasuntok niya yung sheriff noon, tapos nasabi yung affidavit ni Arturo Las Cañas, yun, kahindik-hindik yun, no? Kasi, So gaano kahalaga yung affidavit na to para patunayan ng grave threat? mahalaga siya because it establishes yung mindset tsaka yung pattern of violence or behavior ng ating pangalawang Pangulo. Kasi this was the testimony from Arturo Las Cañas that said it was Mayor Sara Duterte who actually upgraded Oplan Tokhang from her father, President Duterte, then Mayor Rodi. Si Mayor Sara ang nagsabi, huwag nyo na yung ibalandra sa kalsada. Huwag nyong patayin yan lang basta na nakabalandra yung katawan sa kalsada because nagrereklamo yung mga human rights organizations noon, NGOs, journalists. So, bumabalik sa mga mayor. Ayaw ni Sara yun na naki-question siya na ba't ang daming namamatay sa streets. Ang gusto niya, kung magpapapatay tayo ng mga addict di umano or papatay ang Davao Death Squad, dapat hulihin nyo, isalvage nyo, at ilibing nyo sa loud quarry. Why? Baka inisip ng mga tao, ano yun? Anong upgrade doon? Ang upgrade doon is because imbes na homicide or murder case, ang itatala ng PNP or ng police, ang itatala ay missing persons case. So, mas madaling ipaliwanag ng mayor na hinahanap namin yung tao, kuno-kuno. Hinahanap pa namin yung tao, missing person. Pero kapag homicide or murder, they have to investigate the suspects. So, mas malaki yung burden or obligation doon sa mayor na patunayan na walang death squad, na walang patayan dun sa kanilang syudad. So actually, ano yun, napakatuso na mindset. And that was important for
NBI director to say, not to say that that is absolutely true. Kasi wala naman si Arturo Las Cañas eh. Yes, kaya sinasabi ng defense. Yan ang You're sinasabi ng saying. defense. Oo. But, ang mali ng defense dyan is, wala naman yan sa kung totoo yung laman ng affidavit eh. Ang sinasabi ng prosecution, isa yun sa mga kinonsidera at nabasa at nakuhang intelligence ng ating NBI director. Remember, the NBI doesn't really work with actual facts. May iba facts, pero some of it are raw intelligence. And they have to act on some of the intelligence. So, just because hindi pa established as a fact yung kanilang nakuha, doesn't mean they cannot act on it. Anong naging batayan ni Director Matibag para sabihin na yung grave threat na to ay napupunta na rin sa absolute threat? At may, kumbaga, ay yung ating national security ay apektado na. Ang pagsabi po dyan ng ating NBI director, hindi po siya grave threats lamang. Ang dating sa kanya, plano. Kasado na po yung plano. Kasi kung aaralin daw yung mga salita ng ating pangalawang Pangulo, may nakausap na ako. Or may kinausap na ako. Yun yung sariling salita ng ating pangalawang Pangulo. So tapos na. May nakausap na ako at meron na daw sumang-ayon sa kanya na pag pinatay ako, patayin mo itong 3 tao na to. At corroborating yung sinabi ni Attorney Jeremy Lotoc. Si Attorney Jeremy Lotoc yung nagsabi ng persistence, which is na huwag kang tumigil hanggang hindi mo mapatay itong 3 na to. Yun ang sinabi ni Attorney Jeremy Lotoc. In-emphasize yun. At yun ang isa sa mga basihan ni NBI Director Melvin Matibag to say, nakasado na yung plano. Na kasi kapag pinatay ako, wag kang tumigil. Wag mong tantanan yung 3 na yan. Siguraduhin mo, matapos mo yung plano. So plano siya. Yung ang dating kay NBI Director, hindi lang siya grave threats, kundi plano na actually, ako sa akin naman, ang dating sa akin as an ordinary person is actually continuing. Until now. Kasi hindi naman binawi ng ating pangalawang Pangulo yan eh. The Vice President has never said na, I called it off. Or sabi ko doon sa kinausap ko, wag na natin yan, wala na yan, kalimutan mo na yan. Wala. So from the time na sinabi niya yan noong 2024 until now, kapag namatay ang ating pangalawang Pangulo, may nakausap na siya. Nagagawa ng plano nila. Kailangan ba may ma-produce na na actual na hitman, matukoy, no? Although sinasabi may persons of interest, pero parang wala silang nakuhang specific na concrete na kontrata, no? At kailangan bang patunayan yung overt acts, yung ginawa, kaysa dun sa sinabi lang? Hindi kailangan kasi hindi naman na akusasyon yung contracting of an assassin or conspiracy to incite sedition. Ang articles of impeachment was about grave threats and inciting to sedition. So iba yung plano to contract and plano to hire an assassin versus the actual grave threats. The grave threats alone. By the way, no, madami kasi syempre legalistic bilang mga abogado. Ako yung isa sa mga kakaunting abogado na actually ayoko masyadong gawing legalistic ang impeachment kasi it's more a constitutional and political process. But with a legal nature, pero hindi purely legal, no? So sa akin, ang in-emphasize natin dyan, nasabi na to ng ibang senator judges, like Senator Tito Soto, sabi niya, impeachment trial to. We're not here to determine whether or not something is a crime or criminal or not. We are here to determine whether something is impeachable. And ang impeachable offense, betrayal of public trust, culpable violation, lahat yan, ang essence lang nun lahat, no? Kahit yung mga mabibigat na akusasyon like bribery, or graft and corruption na impeachable offenses. Lahat yan, ang tinitingnan is whether or not the impeachable officer is fit or unfit to remain in office. Kasi the purpose of impeachment is to remove or not to remove kung ma-acquit. Diba? So if the purpose is to remove, the question is the impeachable officer still fit to sit or to remain in office? So it doesn't matter sa tanong nyo, mamaan, balik ako, it doesn't matter kung may ma-produce na assassin or wala. The mere act patunayan yung of threatening and uttering na papapatay mo ang Pangulo subverts and destroys the whole constitutional order and renders the Vice President unfit. Kasi siya makikinabang kung mamatay yung Pangulo. So hindi talaga yun karapat-dapat dahil nababasag niya yung sinasabi ng saligang batas. Sapat ba yung sinasabi ng defense or may timbang ito, no, na dapat tignan yung buong konteksto ng video. Yun ang paulit-ulit nilang sinasabi.
So, kasi nga, portion lang, kahit kay NBI Director Matibag, ang tinanong din ni Senator Alan Peter Cayetano, yun lang bang portion ng pinanood mo? Hindi ba yung entirety ng video? So, dapat ba, kasi gusto nga nilang palabasin, di ba, na ito ay bunga ng, Outrage, bugso, anger. bugso ng damdamin. Biglaan. Oo. Spontaneous. Oo. Mahirap maging spontaneous una kasi sinabi na nga, may kinausap na ako. Meaning, bago pa tinanong si Vice President Sara Duterte ni Princess Maui, si Princess Maui kasi yung nagtanong, bago pa siya tinanong, may kinausap na siya long time ago. Ngayon lang niya sinabi or inamin. Ngayon, as to the context, ako personally, hindi mo natatanong, Mama, napanood ko yun yung buong Zoom. Kasi I was awake, 1:30 a.m., 1 a.m., when Harry Roque live streamed it sa kanyang Facebook page. Hindi ako part ng Zoom. Hindi ako nakapasok doon sa Zoom mismo, no? Mga journalists tsaka ibang vloggers na pro-Duterte lang ang pwede doon. Tsaka traditional media. Pero, ni-live stream ni Harry Roque, pinapanood ko yun the whole evening. And I can say, the context of the video, if you watch the entire 2 hours, is irrelevant 90%. Ang relevant lang doon na pwedeng may materialis or magmamatter sa depensa ni VP Sara is yung threat sa buhay niya. So magiging patas tayo. Baka pwede sila gumawa ng bagong teorya or depensa na yung grave threats na sinabi niya sa Pangulo ay self-defense. Kasi sa batas natin ngayon, ina-accept natin ang self-defense. When it comes to murder or homicide, sa grave threats, hindi pa yan na-explore. Na pwede mo bang balikan ng banta ang isang tao na nagbabanta sa'yo. Yun yung gagawing teorya ng depensa, self-defense. But that will only be true, one, if they can prove that there was indeed a threat to the life of the Vice President. And second, hindi pa yun sapat. Pangalawa, that the threat came from the first family. That the threat came from the President. Let's play back the video. Sinasabi, let's look at the entire context. May Operation Oplan Romanov. May threat daw sa buhay ng pangalawang Pangulo. But one, Princess Maui, if I recall correctly, and people can fact-check me. We can fact-check each other, no? Princess Maui never said, and even Vice President Sara Duterte never said, that the threat came from the first family. Doon sa buong threat na sinabi ni pangalawang Pangulo, at kahit before and after that, wala akong narinig na may plano ang Pangulo na papatayin ako. Wala. Wala. So, the threat cannot be self-defense. The threat cannot be self-defense. So, the context, I think, will not matter. 90% irrelevant 90% Martin Romualdez, 90% congressmen, 90% bulok ang Pilipinas sa pamumuno ng Pangulo daw, di umano. It doesn't matter. Walang kinalaman yun doon sa sarili niyang aksyon. Ngayon, sinubukan kahapon din at tibagin ng depensa yung kredibilidad ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo ng prosekusyon. Kasi inusisa doon kung kasi ang asawa pala, lumalabas ni Director Matibag ay isang kongresista at isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. So, yun nga, tinitignan na meron itong bahid politika. So, paano mawawala yung duda na walang kinikilingan? Well, that is irrelevant because the NBI is mandated and required under the law to investigate threats against the President, the Vice President, and all other high officials. Kasi nga, if you threaten to kill or destabilize these officials, it's a threat to the Republic. It's a threat to the public order. So, it's not a simple threat, no? Yung mga normal na ordinary threats sa barangay or sa city hall, yan, hindi na yan, kasing priority ng NBI. But if the NBI is called to investigate those things by the DOJ, nasa batas din yun, if they are mandated by the DOJ to investigate a certain issue, they will. But itong sa mga presidente, sa mga vice president, automatic na yan mandatory yan. In fact, if he doesn't do his job, pwede siyang pagalitan or masanction administratively. It's a dereliction of his duty. So, walang politika yun on the part of the NBI. By the way, ang NBI natin, napaka-professional ngayon. Madami doon actually, mas madaming NBI agents, mas mataas
ang pinag-aralan. Hindi ko sinasabing mas matalino sila. Hindi ko naman sinasabi na porket hindi ka NBI or hindi mataas ang pinag-aralan mo, hindi ka professional. But that is how the NBI was professionalized. By making sure na yung mga hinahire nila actually are not just college graduates, but more than college graduate holders. Yung ano nga, di ba, si Mark Calilong, he was underestimated or minamaliit. And yet, ano pala siya? CPA. Tapos ang taas pa ng grade, ang dami pa niyang relevant background before he became an NBI agent, parang auditor siya or analyst. So, yung kay NBI Director Melvin Matibag, it is not political on his part because the prosecution actually already preempted. Inunahan na nila yung defense. So, nung dumating yung defense, hindi na ganun ka-bombastic. Ano yung sinabi ng prosecution nung umpisa pa lang? Naglingkod ka ba sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo? Naglingkod ka ba sa panahon ni President Rodrigo Duterte? So, they showed na si Attorney Melvin Matibag actually worked across administrations. So, hindi ito lang yung political bias niya or porket si President Marcos Jr. ang nag-appoint, bias na siya kagad kay President Marcos or sa Congress dahil asawa niya, kongresista. It doesn't follow. Napakita ng prosecution na si Attorney Melvin Matibag is a civil servant, is a loyal worker, not to anyone, but to the Republic. Ngayong naipresenta na yung huling testigo sa Article 4, tingin nyo matibay at selyado na itong artikulo? Sa totoo lang, kahit 2 weeks ago or last week, selyado na eh. Kasi nga, ang pinaka-importante lang naman na mapasok into evidence is the video itself. Since napasok na yon, na-authenticate na yon, nag-agree ang defense na authentic yon kasi ginagamit din ng defense yung video na yon, may tinatawag tayo sa batas na res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So yung mga salita ni VP Sara speaks for itself. Kahit actually wala na mag-testify na NBI agents, even NBI Director Melvin Matibag, basta mapakita yung video, the senator judges have all the evidence that they need for the article on grave threats. Kasi ano lang naman yan nasa senator judges lang naman yan kung ano yung kanilang konsyensya, whether or not they agree that utterance, that behavior, yung ganong conduct o asal ay impeachable with or without any NBI agents. But since the 3 NBI agents, including NBI Director, testified, mas naging foolproof pa or selyado yung kaso. Oo. Ginamit din ng depensa ng controverting evidence itong SWS survey na lumalabas na mataas daw yung rating ng pangalawang Pangulo. So tingin mo ba ay makatutulong ito para pabulaanan ba nila o sanggahan yung sinasabing betrayal of public trust ang taas ng trust rating ng pangalawang Pangulo? Anong tingin nyo dito? Well, first of all, that's irrelevant because the votes cannot defeat a constitutional mandate. Hindi tayo pwedeng bumoto na sabihin natin porket madami yung boto. Pwede na bang pumatay ang isang tao who has 100% of the votes? Let's assume na may isang super sikat na tao, kahit senador or presidente or vice president, nanalo with 100% of the votes. Let's just imagine that. So pwede na ba siyang pumatay? Pwede na ba siyang mambomba? Pwede na ba siyang magtapak-tapak at tapakan yung mga karapatan ng ibang tao tapos hindi natin siya pwedeng i-impeach? Wrong. By the way, it's not Vice President Sara who went through this first. Kung sabihin natin popular siya, which I disagree with, but let's assume popular siya and mataas ang trust rating niya. Erap Estrada won by a landslide. Yung panalo ni Erap noon relative to the others and in history noon was also groundbreaking. And yet he was impeached. Tapos nga yung mga senador noon bias, ayaw buksan yung second envelope, napatalsik si Erap. So if you can impeach a popular president, if that is the argument, why can't you impeach a popular vice president as well? So it doesn't follow. Pangatlo, gamitin na natin yung pagiging political scientist ko. Alam mo, kahit sinong tanungin mong political scientist, ang vice president, karaniwan, usually, mataas ang trust or satisfaction rating sa lahat ng administrasyon. Kahit si VP Leni, panahon ni President Duterte. Actually, sa panahon ngayon na pang-apat na taon ni VP Sara, in the same year, pang-apat na taon ni VP Leni, pang-apat na taon ni VP Binay, mas mataas pa ang mga trust
at satisfaction bakit kaya? ratings nila kaysa kay Sara. Itong sasabihin sa iyo ng isang political scientist or analyst na nakikita na yung mga survey noon pa. Hindi lang ito yung tinitingnan na nakakahon, parang kabayo, no? Kasi kailangan tingnan natin yung buong picture eh. Karaniwan, mataas ang ratings ng Vice President because the Vice President is not blamed for anything. Hindi siya yung direktang, Wala alam mo siyang, yun? hindi siya sisisihin ng tao kasi alam ng tao, presidente ang may kapangyarihan. Alam ng mga tao, spare tire lang ang vice president. Alam ng tao na walang ginagawa ang vice president kung hindi naman siya bibigyan ng cabinet position or department. Wala naman siyang department. Wala na nga siyang position. So, mababa na actually. So, walang ginagawa, walang sisi sa'yo. Walang ginagawa at alam yun ng tao na yun yung tungkulin at gampanin ng isang pangalawang pangulo, hindi nila sinisisi. So, historical ito. Across all administrations, mataas ang ratings ng pangalawang pangulo. But, again, ang sinasabi ko nga dito kay VP Sara, mababa ang rating niya compared sa ibang mga pangalawang pangulo for the same time period. Sa pang-apat na taon na nakaupo, mababa yan. Yung 55 to 57% mababa yan. Speaking of the Vice President, ay wala pala siya sa bansa ngayon. At I think nasa Hague, the Netherlands, para bisitahin yung kanyang ama. Ngayon, ang sinasabi ng publiko ay kritikal ang panahong ito dahil may hinaharap siyang kaso and yet wala siya dito sa Pilipinas. Tsaka hindi rin siya sumisipot, no, sa pagdinig, although hindi pa naman yata siya pinapatawag or may plano nga ba siyang sumipot in the future. So, anong tingin nyo dito? Ang karaniwang tao kapag may kaso, criminal o hindi, civil man yan, no? Basta nasa korte, no? Hindi yan nagta-travel. Kasi alam nila, when they miss a hearing, pwede silang pagalitan ng judge. At pwedeng magkaroon ng adverse decision or event pag hindi sila dumadalo. Pagkaraniwang tao. So dito na naman lumalabas yung special treatment na actually na-highlight ito ni Senator Raffy Tulfo kahapon na iba talaga ang pakikitungo or treatment sa pangalawang pangulo kahit na pag ordinaryong taong gumawa ng grave threats like Teacher Ronel Mas na inaresto without a warrant agad tapos kinasuhan versus the Vice President na hindi. Sobra-sobra ang due process. Tapos ito na naman, ang karaniwang tao, hindi pwedeng umabsent kapag may kaso sa korte. Pero ang pangalawang pangulo, pwede. And by the way, this is not just for her father. Baka isipin ng mga tao, ay ano naman, walang puso kayo, pupuntahan lang naman niya yung tatay niya na nakakulong. That's not true. Yung kanyang travel authority, tsaka hindi pa siya nasa The Hague ngayon. Parang kahapon, nasa Qatar siya. Meron siyang I don't think it's a working visit, but some other for pleasure na function sa Qatar. Tapos may pupuntahan pa siyang iba, Germany, etc. before the Netherlands. So, it's not really a personal trip na maintindihan natin for para family. Sa ama, para sa ama, nakakulong. It's not it's a long trip. Kasi kung dahig ka lang, Netherlands, to see the president, the former president, maybe 5 days is enough. Kaso ito, I think, 2 weeks or more. So, inequality na naman.